Noong 1994, tatlong emergency calls ang natanggap ng mga pulis na talaga namang nakakuha ng kanilang atensyon. At ang mga sumunod na mga pangyayari ay tila naging isang malaking palaisipan. Samahan niyo ako para pag-usapan ang misteryosong emergency calls. Ang pagkawala ng ating mga minamahal sa buhay ay isa sa mga pinakamahirap na pagsubok na pagdadaanan natin. Isa itong natural na parte ng cycle of life na tinatawag. Ngunit ang pagkawala ng anak ay ang pinakamasakit at pinakamahirap na pagsubok sa parte ng mga magulang. Ang mawalan ng isang napakahalagang regalo sa buhay ay pagsubok na hindi lahat ng magulang ay kayang lampasan. Maraming magulang na dumaan sa ganitong pagsubok ay nagresulta sa kanilang mabilis na pagbagsak pababa sa depresyon at ang iba naman patungo sa kanilang katapusan. Noong March 1990, ang pagsubok na ito ay naranasan ng isang pamilya. Sa kanilang malawak na bukid at maliwalas na paligid na pagmamayari ng mag-asawa na tatawagin nating sina Thomas at Laura. Sila ay pumalagi dito noong 1983 pagkatapos may isilang ang kanilang anak na papangalanan nating si Peter. Plano ng mag-asawa na lumipat sa mas malaking bahay para sa kanilang munting pamilya habang binubuhos nila ang pagmamahal at oras nila sa kanilang anak. Tanghali ng March 13, ang 7 taong gulang na si Peter ay nagpaalam sa kanyang nanay para maglaro sa labas. At pumayag naman si Laura dahil ito ay araw-araw na pangyayari sa kondisyon na si Peter ay dapat makauwi bago magsimula ang hapunan. Ang tuwang-tuwa na si Peter ay agad namang tumakbo palabas para simulan ang kanyang paglalaro. 5:30 PM ng hapon, nakahanda na ang pagkain ni Peter at hindi pa rin siya bumabalik. Ito ay dahilan upang sina Thomas at Laura ay maghanap kay Peter. Ang palagay nila ay masyadong nilibang ang bata sa kanyang paglalaro. Ngunit ang mag-asawa ay hindi handa sa realidad at bigat ng kanilang sitwasyon. Hindi kalayuan sa kanilang bahay, natagpuan nila si Peter na nakadapang lumulutang sa ilog. Siya ay nalaglag sa ilog at nalunod. Isang malaking dagok ito kay Thomas at Laura. Sa kasamaang palad, ang kanilang pagmamahalan ay hindi matibay upang malampasan ang pagsubok na ito. Sinisi nila ang kanilang mga sarili, sinisi nila ang isa't isa at parehas nilang hindi matanggap ang pagkawala ni Peter. Sa parte ni Laura, ito ang naging dahilan ng kanyang mabilis na pagbagsak papuntang depresyon. Tinigil niya ang pagpasok niya sa trabaho, tinigil niya ang pagpunta sa church, hindi na rin siya lumalabas ng bahay. Pinutol niya ang koneksyon at komunikasyon sa kanyang mga kaibigan, pamilya at pati na rin sa kanyang asawa. Noong sumunod na taon ay nag-divorce sina Thomas at Laura. Si Thomas ay lumipad sa silangan upang makapagsimula ulit ng panibago. Ngunit si Laura ay piniling manatili sa kanilang bahay. Mag-isang pinagdadaanan ang pagkawala ng kanyang anak. Sa kadahilan ng napakalawak ng kanilang lugar, ay wala nang nakakakita o nakakarinig pa kay Laura. Bukod sa isang beses na sinasabing natanaw ng kanyang kapitbahay na siya ay nakaupo sa labas. Ang mga tawag sa telepono ay hindi nasasagot. Ang bumibisita ay hindi pinapansin. Maliban lamang sa mga deliver ng pagkain na si Laura din naman ang umorder. Talaga namang nalunod na si Laura sa kanyang kalungkutan at sinarado na niya ang sarili niya sa buong mundo. Ilang taon ang lumipas na walang kahit anong presensya si Laura sa mga kapitbahay niya. Ito na rin ang naging dahilan para kumalat ang spekulasyon sa kanilang lugar na hindi na raw siya nakatira sa bahay na ito. Ngunit noong February 27, 1994,
ang isang police station ay nakatanggap ng emergency calls galing sa hindi matukoy na source. Sinasabing ang operator na nakasagot ng tawag na ito ay nakarinig lamang ng katahimikan sa kabilang linya. Ang tawag ay tumagal ng ilang minuto at pagkatapos ay mapuputol ang tawag. Sinimulan itong itrace ng mga pulis, ngunit bago pa nila ito ipagpatuloy ay tumunog ulit ang telepono. Muli, isang mahabang katahimikan ang nasa kabilang linya. 3 tawag ang kanilang natanggap sa parehang number at lahat ng tawag na ito ay katahimikan lamang ang nasa kabilang linya. Lahat din ng tawag na ito ay patungo sa iisang address. Ito ay patungo sa bahay ni Laura. Isang patrol car ang ipinadala sa lugar ni Laura upang masigurado ng mga pulis kung mayroon nga bang emergency. Ngunit pagdating nila sa bahay ni Laura ay nalaman nilang lahat ng pinto sa bahay na ito ay nakakantado. Hindi rin naman makakita ng maayos sa mga bintana dahil ito ay puno na ng alikabok. Ang front door naman ay nakitaan na hindi na ito nagagamit ng mahabang panahon na nagresulta ng pagkasira nito. Naisip agad ng mga pulis na marahil ay may nangangailangan ng tulong sa loob ng bahay. Sinira at pinwersa na nila ang pintuan na ito upang sila'y makapasok. At ang mga nakita nila ay talaga namang isang misteryo. Base sa obserbasyon ng mga pulis, ay ang interior ng bahay ay hindi na nalinis ng matagal na panahon. Makapal na alikabok, amoy ng amag sa hangin, pati na rin ang kalat-kalat na sapot ng gagamba sa mga gamit, pati na rin sa kisame ang makikita dito. Bawat kwarto ay kitang hindi nagalaw ng mahabang panahon. Ganon din naman sa iba pang parte ng bahay. Ngunit nang puntahan nila ang kwarto ni Peter, sa loob nakita nila na ang mga gamit ng bata pati na rin ang mga laruan ay malinis na nakaayos sa isang parte ng kwarto. Bawat parte ng kwarto na ito ay walang bahid ng kahit anong alikabok at dumi. Sa gitna ng kwarto na ito, natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Laura na nakasuot ng nightgown, nakasinelas at nakaupo sa isang tumba-tumba o rocking chair. Sa kanyang kamay ay may isang manika na kaparehan ng itsura ni Peter at nakabalot ng iba't ibang damit ni Peter. Sa ulat ng mga pulis ay kitang-kitang ilang buwan nang walang buhay si Laura. Sinasabi din na sa harap ni Laura ay may maliit na altar ginawa para sa kanyang anak na si Peter. Ilang mga larawan, mga laruan at mga damit ang makikita sa altar na ito. Kasama na rin ng mga kandila at tuyong bulaklak. Sa pagpapatuloy ng paghahanap ng mga pulis ay natagpuan nila ang isang sulat galing sa isang nagluluksang magulang. Nilalaman ng sulat ay patungkol sa pagsisisi at pagpapahayag ng kalungkutan sa nangyari. Ngunit isang tanong ang nananatili sa isip ng mga pulis. Sino ang tumawag sa mga pulis? Isang pulis na papangalanan nating si James. Isa sa mga pulis sa pangyayaring ito ay nagbigay ng kanyang salaysay. Ayon sa kanya ay walang kahit anong bahid ng forced entry sa bahay ni Laura. Wala din namang mga indikasyon na may iba pang pumasok dito bago sila dumating. Ang mga pinto at bintana ay nakakandado mula sa loob. Pati na rin ang telepono na sinasabing pinanggalingan ng tawag ay may makapal na alikabok. Walang indikasyon na ito ay nagamit upang makatawag sa mga pulis. Ang lalong nagpalalim ng misteryong ito ay ang isa sa mga sulat ni Laura na may nilalaman na sumusunod. Bukod sa sulat na ito, ang nakakapagpabagabag sa mga pulis ay ang date sa sulat na ito ay February 27, 1994. Araw din nang pinasok nila ang bahay ni Laura. Araw na natuklasan nila ang katawan ni Laura na ayon sa kanila ay matagal lang namayapa. Dumagdag pa sa investigasyon nila na sa altar na ginawa para kay Peter ay may mga papel na may sulat gamit ang salitang Sanskrit na nagtatranslate sa salitang construct or build. Sinasabing dahil sa mga ito ay teorya na naging kulto
si Laura habang nasa isolation siya mag-isa. Ayon kay James, lahat ng pulis na naroon sa bahay na yon ay mayroong pakiramdam na may nagmamasid sa kanila. Sa ngayon, ang bagong may-ari ng bahay na ito ay nahihirapan itong ibenta. Sinasabi ng mga buyers na may kakaibang pakiramdam sila sa bahay na ito. Nagre-resulta na hindi nila pagbili nito. Ayon din sa may-ari, ito ay 25 years ng bakante. Hanggang ngayon, hindi pa rin nalulutas ang misteryong ito. Or at least sa panahong nire-record ko to. Marahil sa mga susunod ay magkaroon na ng liwanag sa mga pangyayaring ito at sa iba't ibang katanungan patungkol dito. Sino nga ba ang pumatay kay Laura? Sino ang tumawag sa mga pulis? Dahil nga ba sa pagpasok ni Laura sa kulto ay may nakapasok na isang nilalang sa mundo? Ito ang misteryo ng emergency calls. Maraming salamat sa mga nakinig at click nyo na rin yung subscribe para ganahan pa tayo magkwento ulit. Medyo natagalan ng upload natin dahil naging busy tayo in real life. At sa ngayon pinapangako ko na susubukan kong magkaroon ng regular schedule. Muli maraming salamat sa mga nakinig. Magandang gabi.